Ito na lahat ng aking current beauty favorites, kaya add to cart na ngayong 5/5. You can click the items using the YouTube Shopping X Shopee program. Super convenient, diba? Happy shopping! Pinaka long lasting, hindi drying sa lips. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. So today, finally, alam ko hinihintay nyo to. Mama Ana, saan na yung favorites? Ang tagal ko nang hinihintay. Ito na po. Ayan. Welcome sa ating favorites video. Actually, ayoko nga talaga gumawa ng favorites kasi ito talaga yung pinakamalaking budol talaga. Well, for me, kasi pag ako nanonood ako ng favorites ng iba, parang lahat gusto ko i-try. Opo. Hindi naman to sa pambubudol lang, pero ito po yung mga resulta ng mga tinatry ko. Ang dami kong tinatry, diba? Alam nyo naman. It's in my line of work. Kaya sabi ko sa inyo, abangan nyo yung favorites kasi kapag nakita nyo yung product na yun, for sure, ayan yung madalas na ginagamit ko. So, lahat ng i-feature ko today, ito yung mga ginagamit ko, nagustuhan ko, naging favorite ko. Kaya nga, nandito siya sa favorites. But first, natutuwa ako sa YouTube ngayon. Kung mapapansin nyo, meron ng product mismo sa video. If you're watching this on YouTube, for sure, nakita nyo na yan. You can easily browse yung mga products na nabanggit ko using YouTube shopping feature. So, meron tayong, parang feeling ko mas marami, yung skincare at saka hair care dito. So, we have skincare, hair care, and then makeup. Okay. Yung makeup kasi, parang sobrang loyal ko sa mga dati kong ginagamit. Well, ganun talaga ako. Kapag nahanap ko kasi yung talagang nag-work sa akin. Ayoko nang papalit-palit. Gusto ko nga makaubos eh. Alam niyo, sa totoo lang, madalang yung mga products na nahihitpan ko talaga. Eh, ang dami ko kasi natatry na bago. Simulan natin sa skincare, hair care, bath essentials. Listahan ng mga products na mababanggit ko for today. Alam niyo na kung nasa description box. Saktong-sakto rin tong video na to at 5/5 na. Opo, I know. Let's start with, random na lang gawin natin, guys. Ito na lang yung pinakamalaki kasi talagang sakop niya yung basket eh. Pampaligo. Okay, this is the Lux Organics Niacinamide Arbutin Body Wash. Wala na akong iba pang sasabihin dito, kundi ang tipid niya, ang bango niya. Ang tagal na nito sa akin, November or December last year pa. Anong petsa na ngayon? Nasa kalahati pa lang po tayo. Kasi isang pump lang ginagamit ko dito for the entire body na sobrang bula niya at sobrang bango. Gusto ko na nga siya maubos kasi nga gusto ko matry yung ibang variant. Meron kasi sila ng purple and meron sila ng blue. Yung blue I think is yung milk, tapos yung purple is yung retinol. Ito pa lang yung natatry ko and gusto ko na siyang maubos para matry naman natin yung retinol. I highly recommend it. Sobrang moisturizing na talaga. Iba ang level ng pagsha-shower ko every time na ito yung gamit ko. Ang lambot sa skin. Mapapansin niyo yung pag dinadampi niyo yung tuwalya sa skin niyo, parang ay, kakaiba to ah. I highly recommend. Tipid pati. 399 lang para dito sa 1 litro. Yes, 1,000 grams. Next one, shampoo and conditioner. Ang dami nagtatanong sa akin, ate, ang bilis naman humaba ng buhok mo. Ano bang gamit mo ngayon? So, ito yung mga ginagamit ko sa aking hair. Mediol. RCP10 Anti-Hair Loss Shampoo. Healing Bouquet yung amoy niya. Meron din yata sila ng citrus something. I forgot. Pero ito yung ginagamit ko. And ito yung conditioner. Shampoo and conditioner. So, maliban sa yellow siya, alam niyo naman ako, bias talaga ako pagdating sa yellow. Ang bango, malamig. Saktong-sakto ngayong summer. Syempre, kaya nga tayo naliligo kasi para kahit paano ma-freshen up, malamigan. Nakakatulong yung lamig nito. Pareho sila. May cooling sensation dito sa dalawang to. Tapos, pansin ko sa kanya, less na talaga yung aking hair fall. And, inaalagaan ko na yung aking hair. Kaya kung pansin nyo, ang taas na nung roots ko, kita-kita na, pagpapahingahin ko muna yung hair ko this year. Kaya talagang magfo-focus ako sa paghahanap ng perfect na hair care for me. Parang andito tayo sa point na binugbog ko ng husto yung buhok ko. Ngayon, magfo-focus ako na ma-rejuvenate siya. But, ayan, I like this. I highly recommend this. Kung kayo ay nagsuffer din sa hair loss, ganyan, hair fall, etong dalawa. And perfect siya ngayong summer. Ang lamig niya. Uy, pag sinabi kong malamig, naku, mafe-feel niya talaga. Nagulat nga rin ako. So, hala, grabe naman lamig nito. Pero sobrang refreshing. Obviously, bleached po yung aking buhok. So, ano yung ginagamit ko pang maintain sa kanya right now? Hindi na ako masyado nagpa-purple shampoo. Tinigil ko siya actually kasi parang mas lalong napuputol yung buhok ko. So, stop muna ako sa purple shampoo. Pero nag-maintain na lang ako using yung Cream Silk na Triple Keratin Rescue. Guys, ang ganda nito. Lalo na sa mga blonde yung buhok or nagpa-bleach ng buhok. You should try this. Sobra. Sa lahat na na-try ko, the purple conditioner, ito yung pinakamalambot, Cream Silk.
O, diba, hindi naman kailangan mag-suffer tayo ng matigas na buhok. Oo, naintindihan ko na kapag bleach yung buhok mo, wag mo expect na kasing lambot ng dati mong buhok. Oo, kasi bleach nga binugbog mo yung buhok mo Kaso, ito nga. Syempre, yung mga purple shampoo, nakakatigas talaga ng buhok. Ito na lang talaga yung pang-maintain ko. Conditioner pati siya. Tapos, ang lambot niya. Para lang din siya yung regular na conditioner ng Cream Silk. So, ganun siya. Kaya, I like it. Perfect sa mga bleach ang hair. Alam ko na-mention ko na to before, so hindi ko na masyado emphasize. I'll try my best. Kasi alam ko, for sure, meron akong mame-mention dito na na-mention ko na sa dating favorites. Pero, wala favorites ko pa rin ngayon Pero I'll try my best na paiksiin na lang to, okay? Another sabon. So, hindi naman kasi ako everyday. Siguro kaya din, hindi kasi everyday ko to ginagamit. Kasi nga, every other day akong na-exfoliate. So, ginagamit ko to pag nag-exfoliate ako. As in yung physical exfoliation. Kasi kailangan mo ng poof dito or loofah. Kaya naman siguro matagal siya before maubos. Kasi alternate days ko ginagamit. Body wash ng Lux Organics. And then itong Dove na gentle exfoliating. Though, may exfoliating pa rin siya. Pero very gentle. I wouldn't say na talagang nakaka-exfoliate. Kasi meron lang siyang mga maliliit na scrub nandun sa pinaka-bar. Pero not enough to exfoliate. Pero I like it kasi another moisturizing. Dati ayoko ng mga ganito. Sa totoo lang. Ayoko nung parang pag naligo, gusto ko kasi yung squeaky clean dati. Alam niyo yung parang nagsisqueak yung balat mo. Pero ngayon na medyo aging na. Parang mas okay talaga yung mga ganito. Yung mafe-feel mo. Yung flow ba ng tubig, ibig sabihin moisturize yung skin mo. Unlike yung squeaky clean. Siguro kasi na-pick up ko na rin yung habit na kailangan moisturize talaga yung skin. Kaya dati kasi hindi ako pala lotion, hindi ako pala ganyan. Kaya nandito na tayo sa stage na yon. Dove Gentle Exfoliating. I love this. Nakailan na ako nito, hindi ko na mabilang. Ang concern ko lang sa kanya is, alam ko kapag kakailangan ko ng maligo kasi naamoy ko. Hindi ko alam bakit gano'n. Though meron mga nag-agree sa akin na-mention ko na yan sa vlog. May mga nag-agree sa akin, ay oo nga, pansin ko din. Parang asim niya sa kilikili kapag kailangan mo na talaga maligo. Which is, tama naman. Kasi parang yun na yung reminder mo na, girl, ligo na. Sa lotion naman, sa araw muna tayo Ito, Lux Organics. Bakuchiol Niacinamide Nano Complex Renew and Illuminate. This one has SPF 50 na. Tapos, ang bango-bango niya talaga, guys. So, parang nag-sunscreen ka na and at the same time, may perfume ka pa. Parang ganun. And to be fair, kahit naman napawisin ako, pag nasa labas na, hindi ko na na-feel tong lotion na to. Pero malambot talaga siya sa skin. Okay, hindi ko na masyadong elaborate kasi alam ko sabihin, Lux Organics na naman. Mahilig ako sa Lux Organics Madali kasi siyang mabili, diba? Tsaka ang dami nilang variant. And I love it. Sa mga nauumay na laging Lux Organics, okay, next one. Ito, Prestige Niacinamide Lotion. Ang haba kasi, niacinamide for skin whitening and moisturizing. Pareho kami ni Papa. Every night, ito yung ginagamit namin. Mabango siya in fairness. And nakatry na ako ng Prestige na lotion dati. Sobrang gustong-gusto ko yung Prestige. Nakalimutan ko na yung anong pangalan nun. Kasi naalala ko dati, pag nagpapadala sila ng PR, talagang box-box, ang dami. Please comment down below kapag naaalala nyo yun. Yung paborito kong lotion sa Prestige. Actually, dyan ko malalaman kung matagal na kayong viewer. So, ito, hindi ko na rin kasi nasama na to sa dati kong favorites. Ayan, gusto ko pa rin siya. Lux Organics Retinol Gluta. Sa mga nagsisimula pa lang mag-lotion, ayaw ng mabigat, heavy feeling, ito. Para lang siyang water pag na-absorb ng skin. Ganon siya. Facial wash. Ito, ubos na to actually. Dapat to sa empties Pero sama ko na sa favorites ko. Kasi hindi pa ako nadaan sa Watsons ngayon. Pero bibili talaga ako nito definitely. Garnier Bright Complete Serum Cleanser. Ito yung vitamin C. Napakaganda niya para sa blemishes. Diba? Ang dami kong blemishes last year. Alam niyo mula nung nag-try ako nito Garnier na facial wash and yung Garnier na vitamin C serum ay panalo. Combo. Ito, ubos na rin to. Ito kasi yung pang travel ko Kapag lumalabas ako, ito yung ginagamit ko. Pero grabe, ang ganda niya talaga. Just make sure na nagsa-sunscreen kayo sa araw Kasi may tendency masunog ang face nyo kapag hindi kayo nagsa-sunscreen. Kaya, kailangan mag-sunscreen kayo. Garnier Bright Complete 30 times Vitamin C+. I will vouch na ito talaga yung nakatulong na halos mawala na. Wala na. Yun nga, hindi na ako nagko-concealer ngayon kasi tuwan-tuwa ako. Ang ganda niya talaga. Ang bilis ng turnover ng skin, yung regeneration. Kaya, ayan, very good to. Sabi ko sa inyo. I love it. Another facial wash. Na-mention ko na to before. So, very mabilisan na lang. Papa Recipe Blemish Enzyme Powder Cleanser. I usually use this pag sa umaga. Gusto nyo ng malambot na skin before your makeup routine?
Papa Recipe. I highly recommend this. Promise, ang lambot talaga niya. Nakita niyo na yan before kaya. Next one is, eto pa, Mediol, yung hair fall. Guys, tingnan niyo, ang haba niya na. Ayan, panot talaga yan before. Ayan nga, tapos tumutubo na nga yung mga white hair ko. Okay lang, tatanggapin ko yan. Halos wala na nga yung panot ko dito. Naglagas kasi talaga yung buhok ko, lalo na ng bagong panganak. Kaya, Mediol. Pangalawang bote ko na to. Pero parang feeling ko ngayon, kahit na hindi ko na siya gamitin araw-araw, kahit mga every other day na lang. Ang pangalan niyan is Scalp Strengthening Nutrition Essence. Okay, next is moisturizer. So, meron akong dalawang moisturizer dito. Isa sa gabi, ito, Lux Organics Whitening Repair Ultra Light Glow Moisturizer. Gustong-gusto ko siya. Tingnan niyo kung gaano siya grabe ang moisturizing nito. Sobrang, talagang moisturize talaga. Mararamdaman mo talaga sa skin mo. Sumakses talagang ganon. Another one is itong Skintific 5x Ceramide Barrier Moisture Gel. Since last year, ginagamit ko na to. Usually, before my makeup, ito yung ginagamit kong moisturizer. Ulitin ko, ito sa gabi, tapos ito sa araw. Manipis lang siya, so okay na okay kahit under makeup. And gusto ko i-emphasize yung skin barrier ha, guys. Lalo na kapag ka nagre-retinol kayo. Ako kasi nagre-retinol ako, pero for maintenance na lang. So, pag napapansin ko na, teka, parang medyo kailangan ng help ng aking skin barrier. Ayan, ito kasi pang talaga siya, pangbalik. Kumbaga para bumalik yung health, yung ganda ng ating skin barrier. Kasi grabe ang ceramide nito. Okay, 5x ceramide. Ito na, anong ginagamit mo ating gluta? Ulitin ko ulit. Ayan. New Moon Soft Glow yung aking ginagamit. It's been, hindi ko na mabilang, 1 taon na ba? Or mag-1 taon na? So, yan. Oo. Medyo nagtatan na ako ngayon kasi summer, no? Pero ayos lang. Ganun naman talaga. Pero yung soft glow, wala akong masabi dito. Ang ganda niya talaga. Gusto ko yung glow niya sa skin ko. Sunscreen. Meron akong 4 na sunscreen dito. Ito yung talagang madalas na ginagamit ko. Under makeup, Lux Skin Ecran Deluxe. Ito yung parang silicone. So, sunscreen na siya and primer in one. SPF 30. Meron akong ginawang short na review dito. If you haven't watched it, check it out. Nasa YouTube Shorts ko ginawa yan. And Instagram as well. Next one is Skin Dough. Ito yung marirecommend ko sa mga ayaw ng scented. Wala siyang scent. Invisible to, guys. Sa mga wifeys dyan, influensyahan nyo na rin yung husband nyo. Kung hindi pa nagsa-sunscreen, dapat lahat tayo nagsa-sunscreen, ha? Kasi pasasalamatan tayo niya pagdating ng panahon. Grabe ang damage po ng araw. Huwag nyo nang isipin yung masusunog. Okay lang, gusto kong maging moreno. Hindi lang dahil doon. Kasi hindi lang pag-burn ng balat ang effect ng matinding araw. Pati yung damage, yan, wrinkles, melasma, age spots, yan, yung mga yan, dark spots, hyperpigmentation, yan, naku, malala pong effect niyan. Lalo na kapag matagal kang nagpapaaraw. So, make sure na regardless of gender, kahit sino, kailangan nagsa-sunscreen, okay? J-Skin Beauty Hydra Shield UV Essence. Isa sa mga highly recommended ko, lalo na sa mga oily skin. Ito yung go-to ko. Ito kasi yung nasa banyo. So, kapag every time na pagkatapos ko maligo, ito yung ina-apply ko. Magaan talaga siya sa skin. May scent pero sobrang minimal lang. Hindi siya yung fragrant. Parang scent lang siya ng sunscreen. Parang ganun. Though white yung kulay niya pero watery. So, okay din kahit under makeup. Pang re-apply na sunscreen, hindi ako mawawala nito sa bag. Obvious ba? Lagi nasa bag to, kaya tingnan nyo na wala na yung label. Lux Organics Zero Shine Invisible Sunscreen. Meron kasi ako isa na naka-display doon. You know. Nabura na kasi. So, this one is, may SPF 50. Ito pala, 50. Yung isa 100. May 50, may 100. Ito ka na sa 100, no? Lalo na ngayong summer, ha? Naku, mag-re-apply kayo. Ito kasi, kahit na naka-makeup na, pakita ko sa inyo, ha? Nagiging matte nga yung, nakita nyo? Nagiging matte, tingnan nyo. Naging matte, diba? Sabi ko sa inyo. Tapos hindi naman siya hindi na na-install yung makeup. Except siguro kapag powder, kunwari, blush nyo ginamit is powder. Ayan, makikita nyo naman eh. So, after nyo gamitin, kuha na lang kayong tissue, punasan nyo sa taas, spray ng alcohol. Tapos na tayo sa skincare, hair care, bath essentials. Let's move on sa makeup. Mabilisan lang. Kolash Air Lash. Favorite lashes ko lately. Kung mapapansin nyo, di ba lagi? Pero ngayon, hindi. Uy! Hindi ko na-mention yung serum! Wait! Buti na lang. Bago tayo mag-move on sa makeup, teka yung lash serum, guys.
I love this. Tingnan nyo, hindi ako naka-falsies. Wala akong lashes. Maiksi yan. Pero tingnan nyo yung ginawa niya. Oh, wala ako niyan dati. Promise. Napakaganda niya talaga. Heroin Make Lash Serum. Hands down. Walang update. Ang ganda ng applicator niya kasi para siyang foam. So, hindi nakakatusok sa mata. Unlike yung mga iba kasi diba brush yung gamit tsaka spoolie. Ito, okay lang kahit na lasing ka, ganyan. Joke lang. Based on real life experience. Pero ayun nga. Tapos, matagal naman siya. Siguro yung sa akin ganito, 2 months, 3 months. Ang ganda talaga niya. Tinuloy na siya. Sobrang na-inlove ako dito. Mahal lang. Kaya nag-hoard ako nito nung nagpunta ako sa Japan eh. Kasi doon, pag binili mo, 300 plus lang. Dito, parang 600, 700. So, ayan. Basta, sabi ko sa inyo, ang ganda nito. O yan, pag may magja-Japan sa inyo ha, paki-PM ako. Pasabay, please. Pero meron yan sa Shopee, oo. Link sa description box. Or dyan pala sa shopping feature ng YouTube. So, favorite ko sa Polish Air Lash is Astat. Si Astat talaga. The best talaga si Astat. Siya yung pa-fan out. Tingnan nyo. Powder. Dr. Sensitive All Day No Sebum Blur Powder. As an oily skin person, ito talaga ang ganda nitong powder na to. Translucent siya. So, yeah, wala na ko ipang masasabi. Okay na okay siya sa oily skin ko. Hindi ako nagbe-bake, laging set na lang. Okay, ito na. Yung dalawang cushion na lagi kong gamit lately, JMCY and Petal. Ito yung shade ko Sa JMCY, ang shade ko dito is LC04. Slightly darker than the Petal. Ito Petal to, ng Skintific. Pero pagka once na mag-set, pag in-apply yun ha, ay baliktad pala yung hawak ko. Ayan. Kasi kino-compare ko rin sila ngayon eh. So, dito sa side na to ang gamit ko yung Skintific. As you can see, mas maputi siya. Pero kalaunan, pumapantay din siya. So, merong slight oxidation sa akin sa Skintific. Sa akin lang ha. Kasi I can't say for everyone kung nag-oxidize sa inyo. Pero sa akin lang. Okay. Based on my experience. Ito yung JMCY na LC04. Mas darker siya, no? So, hinihintay ko lang na mag-oxidize tong sa Skintific. Kasi magpapantay din yan. Trust the process. Okay. Pero talaga silang dalawa. Parehong-pareho. I cannot. Hindi ko talaga mapili sa kanilang dalawa kung ano yung mas gusto ko kasi parehong-pareho sila. Pero kung presyo pag-uusapan, mas mura si JMCY, no? Foundation! Revlon Color Stay pa rin ako. Obviously, tingnan nyo na yung ang shade ko dito is warm golden. Meron akong first impression review nito, guys. At saka ilang beses ko na itong na-feature. So, Revlon Color Stay pa rin. Hands down. Concealer. Wala akong ma-mention na concealer. Pero ito pa rin. Oh, obvious. Tevian. Pang spot conceal. Kasi hindi na ako masyado nagsa-spot conceal ngayon, like I said. Thank you, Garnier Vitamin C Serum. Ang shade ko dito is Crema, yung concealer ng Tevian. Ano lang yan, pagkakailangan ko talaga. Pero right now, okay naman yung skin ko, kaya hindi na ako naglalagay niyan. Lucky Beauty Serum Concealer in Shine. Yan yung aking talagang trusted for under eye area. Na-mention ko na yan before, kaya hindi ko na masyadong i-chika ngayon para less na. Balikan nyo na lang yung mga dating videos, but I love that. Next one, of course, yung travel brushes. Lalo na ngayon, laging bumabiyahe, mga nagbabakasyon, ito talaga ang marirecommend ko kasi you have everything sa travel brushes. Andito na lahat, opo. Salamat po sa lahat na nakatry at nagustuhan yung aming travel brushes. Lovely Cosmetics, yung kanilang setting spray. So far, ito yung kinalolokohan kong setting spray. Mas madalas ko pa siyang gamitin itong Lovely Cosmetics kaysa kay Charlotte Tilbury. Parang pansin ko yun, ang oily-oily na skin ko dun. Pero dito, fresh lang yung atake niya lagi. May glow, pero very, slight lang. Hindi kagaya ng ibang setting spray. Parang hindi siya akma sa weather natin. Baka ganun nga. Sa blush, meron akong 3 ditong I highly recommend. So, let's start with Vice Cosmetics Aura Duets. Ito yung Charm. Ang ganda niya. Ito yung gamit ko ngayon. Ang ganda niya talaga. So, ito kasi perfect na. Meron na siyang cream. Yun yung aking blush routine. Maglalagay muna ako ng cream. Para kahit na pagpawisan ako, kahit mag-blot ako, andun pa rin siya. Hindi lang ako umaasa sa powder lang. Kasi for sure, pag pinagpawisan ako, tapos nag-oil up ako, nag-blot ako, matatanggal yan. Kasi powder lang yan eh. Mas maganda ang kapit ng cream. Perfect tong Aura Duets. Kaso parang, I'm not sure kung sold out siya, pero parang. So, may cream ka na dito, tapos may blush pa. O, panalo! Okay, next one. We also have Eto, hindi siya masyadong matunog, pero ang ganda-ganda nito, tsaka mura lang. Sassy Colors. Guys, eto marirecommend ko talaga. Mura lang siya. Actually, mas mura na nga siya kaysa sa Careline, Everbilena, no?
Ito, tsaka itong blush stick nila. Ang shade na favorite ko dito is Dusty Rose. And then, ito si Plum Velvet. Yung dalawa combination. Cool tone girly ako, kaya ito, perfect for me. Neutral ako, pero more on cool. Contour, walang bago. Ito pa rin, easy, guys. Storm. Sa mascara, Bare and Bliss. Ayan, roll to volume. Ayan yung gamit ko ngayon. And ito kasi pag pinagpapawisan ako, yung Fashion 21 Double Up Mascara, gusto ko rin to for everyday. Kaso, ngayong summer, pag nagpapawis ako dito sa mukha, medyo nagpa-panda eyes na ako sa kanya. Ito, walang panda eyes, kaya very good ng Bare and Bliss na Roll to Volume Mascara. Lash Curler! Guys, ito pa rin. Careline. Careline talaga. For the win, ang lash curler nila. Out of stock nga ito eh. Kasi lagi ko itong na-mention pag nagmagawa ko ng tutorial, ganyan. Kasi as someone na maiksi talaga yung lashes at hindi na maintain yung curl, para tingnan nyo naman. Oh. Ay, gawin nyo yung yung hack na blow dry nyo muna. Yun dito, para uminit siya. Tapos saka mo, pero linisin mo muna, syempre. Kasi pag may mascara dyan, pag may mga natirang makeup dyan, kakalat yun sa mo. Tsaka, touch nyo muna, baka mapaso naman kayo, ha? Yung enough lang, para medyo uminit siya. Kasi, diba, heat din yung ginagamit natin sa hair para ma-maintain yung curl, diba? So, ito, heat nyo muna ng konti using your blow dryer, ganyan. Tapos, saka nyo gamitin. Ay, perfect. Hindi ko alam kung alam nyo na yung hack na yun, pero matagal ng hack yun, ha? Hindi sa akin galing yun. Lip products! Ito na. Okay. We have Careline. Ayan, powder matte lip tint. Ang ganda nito. In fairness, yung YOLO. Ang ganda niya, Nagulat ako dito kasi noong umpisa parang, kasi sorry parang nare-remind ako sa mga lumang Actually, natsakahan ako. Sabi ko, ang tsaka naman roll. Pero nung ginamit ko, day, ang ganda! Powder matte lip tint. Okay, YOLO tong shade na to. Pakita ko nga sa inyo. Opak! Ang ganda niya tong logo. Actually, kahit na pang-blush, pwede. Matte talaga kung matte. Lip tint. Ito madalas kong gamitin talaga. Yung Arcadia Beauty. Kaso maasim na siya. Ito tatapon ko na nga actually. Kaya, medyo may asim na siyang factor. Pero ilang buwan naman na. Lalo na ngayong uminit, doon ko napansin. So, kailangan yata ito naka-store talaga sa malamig na lugar. Huwag niyo iiwan sa mainit. Kasi umaasim siya. Pero ang ganda nito. 02 yung favorite ko dito, Harmony. Okay lang sana magdagdag sila ng konting paraben para... Wow! Hindi kasi yung iba, may bad rep kasi yung paraben, ayaw na ayaw. Kasi ang paraben kasi, sila yung mga preservatives sa makeup. Ayun, siguro ito kasi clean talaga, kaya wala siyang masyadong preservatives, kaya umaasim. Next one is L'Oreal Infallible. Ito yung matte resistance. Ayan yung suot ko ngayon, yes. Sa mga nagtatanong ng ano yung pinaka long lasting na matte, transfer proof na matte liquid lipstick for me, L'Oreal para sa akin. Opo. Right now right now. Hindi pa napapalitan sa puso ko. Tapos, ginagamitan ko siya ng lip liner. Asan yung lip liner ko, girl? Ayun. Favorite ko to, Strokes. Napakaganda nito. Yan. Ayan, obvious naman, no? Favorite ko to, Strokes Kiss Sculpt Dusty Rose. Ayan yung ginamit ko ngayong lip liner. Actually, nag-apply muna ako nung L'Oreal na Infallible Matte Resistance. Tapos, saka last na yung lip liner. Find it easier para sa akin. Tapos, konting ganyan-ganyan lang. Perfect. Last one sa lips is ito. Kung gusto ko ng medyo glossy, juicy looking, ito lang yung okay sa lips ko. Hindi siya nagda-dry. Kaya ang ganda ng formula nito. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit medyo may kamahalan siya. Hindi drying sa lips. Rather, mas na-hydrate niya yung labi. Tapos wala siya ng puti-puti. Taas ang kamay sa mga namumroblema sa mga gloss lately na kalaunan, parang nagpuputi yung paligid. Uy, okay na tayo! That's it! Sana nakatulong tong aking favorites video. Ayan na po yung mga madalas talagang ginagamit ko lately. Yeah, thank you so much for watching. Marami tayong paparating na bagong review. And of course, listahan ng mga products nasa description box, and make sure to use yung YouTube shopping feature. Ang ganda niyan, guys. Sobrang ganda kasi every time na magsasalita ako, browse nyo lang sa gilid ko. Not sure kung dito o dito. Pero makikita nyo yan. Nandyan na. May drop down dyan. Makikita nyo yung mga products na pinagsasabi ko ngayon. Opo. So, ayun lang. Ang galing, no? Nakakatuwa itong feature na to. Easier for me kasi madali ko
pakita sa inyo kasi naka-integrate na siya sa video. Salamat talaga sa feature na to, YouTube and Shopee. Maraming salamat. And at the same time, isang click mo lang, diretso ko na sa Shopee. O, di ba bongga? And disclaimer, of course, affiliate ako ng Shopee and ng YouTube. So, every time you use my code, my link, I get a percentage. So, maliit lang naman, pero thank you pa rin. Kasi yun yung budget ko to buy and test out new products. Ayan. So, yun lang. Maraming salamat, guys. Sana na-enjoy nyo tong video na to. At kung oo, don't forget to thumbs up. I will see you again on my next one. Bye!